So ngayon po, configuration tayo ng virtual machine. So mag-install tayo ng Hyper-V gamit ang ating Windows Server 2025. So ngayon, unang preparation po na gagawin natin ay yung storage, yung magiging storage ng virtual machine natin. So i-click natin yung this PC. Please ignore kasi ano lang yan, USB drive, ginamit ko lang nung nag-install. Ngayon, ang drive C natin ay 930 gig. So, ang gagawin ko, hahatiin ko muna siya. Manage. Computer management. Tapos, ipapartition ko muna siya para magkaroon tayo ng separate na drive para dun sa ating magiging virtual machine. So, ito yung drive C. Ang gagawin natin ay shrink lang natin siya. Ang ititira ko lang sa drive C ay yung saktong ano lang, pang OS lang. So, mga 200 gig o 300 gig is enough. So, from 900, gagawin ko kahit 7. Total size ano na 6. Para hindi ang matitira ay nasa 300 gig, 346 gig dito sa drive C. So i-shrink lang natin siya. So hindi ibig sabihin na saktong-sakto. So 591 yung magiging drive natin para dun sa mga virtual machine. So gagawin ko na lang siyang letter V or virtual machine. So depende naman po yan sa inyo. So itong name, depende rin po sa inyo kung anong gusto nyong lagay na name. Finish. Tapos kung napansin nyo, meron na siya ditong isang drive. So ngayon, start tayo sa i-close na natin to. So punta tayo sa dashboard. Ang una nating i-check yung network. So meron tayong 4 na available network. So ang gagawin natin, kasi 1 Gbps yung isa, ayan, gagawin natin ay gagawan ko muna siya ng network teaming para naman magkaroon ng, kumbaga mag-merge yung dalawa o tatlong network. So ang gagawin ko muna dalawa. Ang mangyayari kasi dito, bukod sa lalaki yung capacity ng ating network, magiging 2 times siya, magiging 2 Gbps. At the same time, kahit na ma-unplug o maging, kung kunyari nagkaroon ng problema yung network port nung isang network nyo, so connected pa rin siya kasi magiging dalawa sa isang IP address. So in network team natin, enable mo lang yan. Tapos kung hindi nyo nasundan, bali ito po yung network team, disable, click lang natin yan. Tapos lalabas tong NEC 1, 2, 3, and 4. So right click mo lang sa 1. Tapos make sure na naka-check itong dalawa. Tapos gagawin natin, NIC Team 1. So name lang para lang ma-check nyo siya mamaya kung ano yung name na nilagay. Kasi pwede naman kayong gumawa pa ng 2 para dito sa dalawa. So ngayon 1 lang muna gagawin natin. Okay. Tapos antayin lang natin to na mag-active. Pwede natin i-check dito. Ayan, active na yung isa. Tapos ito na yung ginawa natin na network teaming. So antayin lang natin ito na mag-active.
Ngayon, hindi pa siya active, 1 Gbps lang. So, medyo matagal kasi parang ah, disable tapos enable yung network. So, ngayon, active na parehas. Oops, double click, 2 Gbps. So, ibig sabihin, 2 Gbps na yung isang network card natin. So, close na natin to. Tapos, by the way, sa network, hayaan lang natin na naka-DHCP. So, sa akin, yung host PC, hinahayaan ko lang naka-DHCP yan. Okay lang naman yan. Kasi, ang configuration naman ng server natin ay dun sa pinaka magiging virtual machine. Yun na yung pinaka main server natin. Ito, host lang to. And then, balik tayo sa dashboard. Ibang may nakikita kayong ganito, ano lang, right click, start. Pero kung paulit-ulit, hanapin nyo kung ano yung nagiging problem niya. So, balik tayo sa dashboard. Manage, add rule and features. Pero pwede rin dito. Ito, add rules. So, click lang natin yan. Next, next. Ito yung PC na kung saan ka mag-i-install. So, ito yon, itong server na gamit natin. Next, tapos Hyper-V. Add lang. Tapos, antayin natin na makita natin yung check. Tapos, next lang din. Tapos, dito wala na kayong gagalawin. Next lang din. Next. Tapos, dito, pwede nyo nang i-select yung network team na ginawa nyo. Tapos, next. Tapos, ito naman, pwede nyo gawin, i-check nyo tong allow this server to send and receive live migration of virtual machine. So, ang ibig sabihin po nito, kung sakali, dalawa yung, meron pa kayong budget for another server, pwede kayong mag-add ng isa pang host server na ganito rin, virtual machine server din. Pwede kayong mag-live migration. Kung kunyari, hindi nyo pwedeng i-shutdown yung server nyo, yung virtual machine nyo, pwede nyo siyang i-migrate dun sa panibago nyong server, o kung mag-update kayo ng isang server, i-migrate nyo lang, tapos ibalik nyo rin after. So, hindi nyo na kailangan mag-shutdown. Kumaga, hindi nyo kailangan i-down yung network. Kasi, ito yung purpose niya. Mostly, ino-off lang yan, pero pwede naman natin i-on. Tapos, next. Tapos, dito na yung default location. So, i-browse natin. Kung naalala nyo yung ginawa natin kanina na another drive, ito, dito. So, pwede kayong gumawa ng folder, pwedeng hindi na. So, okay lang. Yan. Diyan, dito na masisave lahat ng virtual machine nyo. Okay, so please ignore lang to kasi USB drive lang po yan na installer. Tapos, yung saan nyo gustong masave yung data. So, ako, ginagawa ko, dito rin siya sa, pero gagawa ako ng folder. Then, so, magkasama sila. Tapos, next. So, ito, open yung i-check to, pero sa akin, wag na. Kasi, mag-manual shutdown or restart na lang kayo. And then, install. So, antayin lang natin na matapos to. Okay, ayan. So, tapos na. Bale dito, kailangan mo nang restart ng main server mo, yung host. So, close lang natin. Okay, so kailangan natin mag-restart. Okay, so after mag-reboot ng ating server ay pwede na natin siyang i-continue sa ating configuration. So this time, ang gagawin na natin ay mag-create tayo ng virtual switch manager o kaya virtual switch para sa ating mga virtual machine. So ngayon, nakikita na natin yung Hyper-V. Ayan. O kaya sa tools,
click lang natin yung Hyper-V Manager. So, this time, gagawa na tayo ng virtual switch. So, sa virtual switch manager, click lang natin siya. Ngayon, wala pa tayo nakikitang switch. So, ang magiging problem lang natin dito ay si Nick Teaming na ginawa natin kanina kasi legacy kasi yon, bali hindi na pala siya working kay Windows Server 2025. So, ang mangyayari, ipapakita ko lang sa inyo yung magiging error niya. So, gagawa tayo ng virtual switch. I-click natin to. Punta muna tayo sa network para makita natin yung network adapter. So, sa network adapter kasi, makikita natin, meron tayong ginawa kanina na network team 1. Tapos, Microsoft network adapter. So, ito siya. So, ngayon, pag kinontinue ko to, magkakaroon kasi to ng error. Ayan. So, this time, hindi na siya gagana kasi working to sa mga old version ng Windows Server o kaya kahit sa mga normal Windows. So, ngayon, i-close ko muna to. Ang gagawin ko ay i-cancel ko muna o kaya di-disable ko yung Nick Teaming. So, click lang natin siya. Tapos, right click, remove. Remove. Ngayon, na-remove na siya. I-close natin ulit. Minimize natin si server manager. So, wala na siya dito. Ngayon, open tayo ng PowerShell. Tapos, right click as administrator. So, dito, gagawa tayo ng virtual switch para sa kumaga diretso na dun sa ating magiging virtual machine. So, etong command na to, ilalagay ko na lang to dun sa description para i-copy paste nyo na lang. By the way, kung sinusundan nyo yung video at dito kayo sa part na to, yung network team kasi, wala siya doon sa, hindi natanggal, wait lang. Wala na po siya doon sa mga PC na iisa lang ang LAN. So, nagkakaroon lang tayo ng ganito kapag ang computer na gamit natin ay may ibang LAN o kaya LAN 1, LAN 2, LAN 3 at LAN 4 kagaya po nito. Pero kung wala pong ibang LAN connector o kaya LAN card ay hindi po ninyo magagawa to. So, continue lang tayo. I-skip nyo na lang tong part na to. Okay, so ngayon, i-enter ko lang to para mag-execute yung command. Ayan. Ngayon, meron na siyang Nick Team 1 pero naka-virtual Ethernet. So, close, minimize. Balik na tayo kay Hyper-V para mag-create na tayo ng Hyper-V Manager. Tapos, gagawa tayo ng virtual switch. Virtual Switch Manager. Ngayon, makikita nyo na nandito na siya. Dahil na-create na siya kanina dito sa PowerShell. So, para hindi na kayo mahirapan, copy-paste nyo na lang to sa description. Pero, kagaya nga ng sinabi ko, kung yung demo PC nyo o pinapraktisan nyo na PC ay walang ibang LAN, ang gagawin natin, dito tayo sa standard. So, balik tayo, right click tayo dito sa PC, tapos
virtual switch manager, new virtual switch, tapos makikita nyo external, internal, tsaka private. So ang gagawin natin lagi external. Kasi yung external, ito yung merong physical connection yung ating virtual machine dun sa physical network. So ibig sabihin yung virtual machine na gagawin nyo, maaari nyo siyang i-connect dun sa mga, kumbaga yung sharing, print, server, o kung ano man yung use nung virtual machine ninyo, pwede nyong ma-access dun sa mga PC na connected sa LAN o kaya sa network ninyo. Kapag internal kasi, hindi nyo makukonect yung virtual machine dun sa mga PC na connected sa network nyo. So, external tayo, create virtual switch. Tapos, eto, hindi ko na yan tinatanggal. Bali, tinatanggalan ko lang siya ng space. Pero, pwedeng kahit anong pangalan gusto nyo, pwede dyan. Tapos, eto, ang gagawin ko ay LAN port o kaya Ethernet port. So, dito, kung yung PC nyo ay isa lang yung LAN, isa lang makikita nyo dyan. So, ngayon, ang gagamitin ko ay yung LAN 4. Tapos, external siya. Huwag niyong pipindutin dito. External lagi. Tapos, yung VLAN, kung yung network nyo ay naka-VLAN or kung gusto nyong enable yung VLAN sa network ninyo, pwede nyo naman gamitin to. Pero as default, wag na muna. So, kapag na-master nyo na, pwede naman. Okay. So ngayon, makikita nyo na may isang virtual switch yung kakagawa lang natin. So dalawa yung switch. Eto, maaring wala sa inyo to kung hindi naman ninyo ginawa yung PowerShell. Kasi kung wala naman kayong ibang network LAN card o kaya network port sa inyong PC, yun nga, hindi nyo magagawa. So dito tayo sa standard. Tapos okay. And then ngayon, gagawa na tayo ng virtual machine. So, ipapakita ko muna sa inyo. Meron ako ditong ISO file, Windows Server, nasa desktop. So, kung kayo mag-install kayo, dapat naka-ISO file siya. Ilagay nyo na lang dito. Or kaya, kahit naka-CD, pwede rin naman kung may CD-ROM pa kayo. Tapos, balik tayo dito sa Hyper-V Manager. So, ito yung pangalan ng ating host Bali, right-click, new, virtual machine. Ayan. Tapos, dito, click lang natin yung next. So, sa name, ang gagawin ko, kasi gagawin ko tong domain, domain WinServer 2025. Tapos yung settings na ginawa kasi natin, automatic na magse-save sa drive V. Ito po siya yung ginawa natin na drive para sa virtual machine. So dito na magse-save lahat 'yan. So click na lang natin yung next. Tapos generation 1 tsaka generation 2. So since 2025 yung ini-install natin, Windows 11 tsaka 2025 na server, mas maganda Gen 1 na kayo. Kapag Gen 2 kayo, kapag Gen 1 kasi, yan yung old pa na mababa yung kumbaga yung memory allotted, ganyan. So dito na lang tayo sa Gen 2. Kumbaga ito yung mas latest, ito yung mas magandang gamitin. Pero hindi niyo na siya mako-convert into generation 1 kapag dito na kayo nag-create. So next. Tapos sa memory allotment. So gagawin ko lang siyang 12 gig. 12,000 MB. Sa dynamic kasi hindi ko siya ma-recommend kasi kung kunyari marami kayong virtual machine na ilalagay dito tapos limited yung memory, ang mangyayari kasi kung kunyari sabay-sabay tumaas yung memory usage, maaring bumagal, umaghang yung pinaka-host PC nyo kasi mauubusan siya ng memory.
So, mag-allot kayo ng hindi naka-dynamic para mako-compute nyo kung ilan yung matitirang memory doon sa host PC. Tapos, next. So, dito na sa connection. Ito na yung switch na ginawa natin kanina. So, tuloy tayo dito sa virtual switch na ginawa natin. Next. So, since bago yung virtual machine, dito tayo sa create virtual hard disk. So, kung may existing kayo, pwede naman dito. Tapos, i-browse nyo na lang. So, balik tayo sa create. Tapos, next. Tapos, install an operating system later. So, kung balak nyong gawin muna yung virtual machine tapos hindi pa naman kayo mag-i-install, ito yung piliin nyo. Pero kung mag-i-install na kayo diretso, kagaya ng gagawin ko, click nyo yung pangalawa, tapos browse. And then, desktop. Ito yung sinave ko na ISO file. So, next. Tapos, ito yung detail nung ginawa nyo, tapos finish. Ayan. So, ngayon, wag nyo muna siyang i-turn on. Double check natin yung settings. Right click lang, tapos settings. So, sa firmware, di naman problem na yan. Security, as default, okay na yan. Sa memory, dito pwede kayong mag bago ng settings. So, anytime pwede nyo gawin to as long as na naka-turn off yung inyong virtual machine. So, kung running siya, hindi nyo to magagalaw. Tapos, sa processor, pwede nyo siyang gawin 8. Pero sa akin, 4 lang muna. Hindi naman, kumbaga hindi naman masyadong mataas yung load kasi para sa demo na to. So, gagawin ko lang naman siyang domain. So, pag nakita ko na medyo nahihirapan yung virtual machine, saka ko siya tataasan. So, this time for core muna. Tapos, hard drive. So, kung mapansin nyo, yung generation 2 ay nakaskasi na siya. Hindi na siya naka-IDE. Tapos, DVD drive. Ito yung installer natin. Ito yung nilagay ko kanina. And then the rest, as default na lang muna to. So, wala naman kayong gagawin na. So, since wala naman tayong dinagdag na settings, cancel ko na lang. Tapos, kung gusto niyo nang i-open, right click nyo lang, tapos connect. Ayan. Ngayon, dito, yung start nandito, o kaya ito, sa taas. Di ko napindot agad. Turn off. Connect ako ulit, tapos start. Ayan. So ngayon, magpo-format lang, mag-i-install lang tayo ng Windows Server 2025. So dito, kung anong OS yung i-install nyo ay nasa inyo na po yon. So bali ngayon sa tutorial ay Windows Server yung ilalagay ko kasi yun yung sunod na video na gagawin ko, yung pag-configure ng domain controller, Active Directory. So language install, English, Tagal, Philippines, yan. Tapos next, keyboard US, install, agree. So, meron akong na-skip kanina na hindi ko napakita sa inyo. I think yung size ng hard drive.
So, kapag nag-install kayo ng Windows Server, lagi nyong titingnan yung My Desktop Experience. Kapag kasing wala yan, kaya, kunyari ito lang, ano yan, PowerShell lang yan, tsaka puro DOS command. So, dito tayo sa Data Center, Desktop Experience. Accept. So, eto hindi ko na bago yung setting, yung size kanina. As default kasi 127 gig. So, next lang natin. Ito na yung virtual hard drive. Install. So, antayin lang natin matapos to. So, ipapakita ko sa inyo kung saan nakasave yung ating virtual hard drive. Nandito siya. Ayan. Yung virtual machine settings. Pero yung hard drive ay eto. Itong dalawang to. So, close ko na yan. So, antayin lang natin matapos.